Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa lahat po ng mga makakasama ko sa umagang ito. Muli, hayaan niyo muna po akong pasalamatan ng ating Panginoon dahil nabigyan na naman po ako ng opportunity na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon para sa umagang ito as our devotional morning service. Ang ating mensahe po ay pinakamagatang isang buhay na panalangin na nag-uugnay sa ating Panginoon. Mga kapatid sa pananampalataya, sa umagang ito, ako po ay nag-iimbita sa inyo na makasama kayo sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Habang tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga araw-araw na pinagdadaanan natin, yung araw-araw na problema sa trabaho, sa pamilya, yung stress, at yung pagod sa araw-araw. Alalahanin po natin na meron pong kapangyarihan ang panalangin. At nais ko po kayong hikayatin ngayon na mag-reflect po kayo at ayusin po natin yung part ng buhay natin na nananalangin o yung prayer life po ba natin. At sa pamamagitan po ng apat na letter R, kung saan yung R na po na yan ginagabayan po tayo lahat ng Banal na Espiritu Santo. Yung mga R po na yan ay mga salita na tutulong sa atin para iugnay po ang ating pananalangin sa Panginoon. So ano po ba yung unang R? So bago po sabihin yung unang R, by the way, ako po pala si Pastor Ryan, letter R. So Pastor Ryan po ng UAE, Sharjah. Yan, ang inyong makakasama sa umaga nito. So yung unang R po is reconnect. Ano po? Bakit po reconnect? Kasi kailangan po nating muling kumonekta dahil po pagkatapos ng mahabang araw, pag-uwi natin sa bahay, nandun pa rin yung stress, nandun pa rin po yung mga pag-aalala or alalahanin. Minsan tinatawagan pa po tayo sa opisina, yung mga pangailangan ng mga pamilya natin, So, we tend to get disconnected with God. So, ano pong kailangan natin gawin? Kailangan po nating mag-reconnect. At paano po tayo magre-reconnect? Paano tayo kukonekta? Through prayers po. Yan po yung unang-unang R. At hayaan yung basahan ko po kayo ng salita na nagmumula sa Roma, chapter 8, verse 26. Sa parehong paraan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ay nakikiusap para sa atin na hindi mapipikas ng mga pag-iyak. Po ba? Kahinaan, sa mga oras na tayo po'y pinanghihinaan, ang pananalangin po ay tutulong sa atin para magbigay ng kalakasan. At kahit sa mga salitang hindi natin mabigkas, dahil po sa panalangin at kung ano man po yung ating nasa puso, lahat po yan ay makakarating sa ating Panginoon. It's a communication na minsan kahit di ka nga nagsasalita, tahimik ka nananalangin, pero lahat yan nakakarating po sa ating Panginoon. So ang first R ay reconnect. Ang second R po is to recognize. Kilalanin po natin ang ating Panginoon. Kilalanin natin siya na siyang lumikha sa atin, na siyang ating tagapagligtas at bigyan siya ng papuri, bigyan siya ng pasasalamat para sa mga biyaya at sa pagpapala na na-receive natin o mga nare-receive po natin. Sa awit at chapter 100 verse 3, maliwanag po nakasulat dito na alamin ninyo na ang Panginoon, siya ang gumawa sa atin at tayo ay Kanya. Tayo ang Kanyang bayan, mga tupa sa Kanyang pastulan. Pagandang verse po, At sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo na si Kristo Jesus. At ang pangatlong R is to realize or realize yan. Magsisi po tayo
At kung ano man po yung mga pagkakamali natin, kailangan natin itama. Tumingin tayo sa sarili natin ng merong kababaang loob with all humility and humbleness. Ipagpaumanhin natin ang mga kasalanan natin. At of course, bago po tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, kailangan po nating ibigay ang pagpapatawad sa ibang tao or sa ating mga kapatid. So nakasulat po dito sa 1 John chapter 1 verse 9, kung kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at patatawarin natin ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Sa Santiago 4:10, magpakababa kayo sa harap ng Panginoon at kayo ay itataas niya. So napakaganda ho ng mensahe natin para dito sa pangatlong R, yung to realize ano po. Let us reflect at kailangan unahin natin yung pagpapakumbaba at kung tayo po ay makakapagpakumbaba sa ating sarili, madali na po magpatawad. Amen po. Sige po. Punta na po tayo dun sa huling letter R, which is yung tinatawag na rely. Magtiwala. We have to learn how to rely to God and through prayers, importante po na mag-rely tayo sa ating Panginoon. Ihanda po sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. Ibigay niyo sa Kanya yung mga alalahanin ninyo or yung mga plano niyo, yung mga hangarin niyo po sa buhay. Magtiwala po tayo, matuto po tayo magtiwala sa Kanya bilang tanging tagapagtustos. Hilingin natin ang lakas na nanggagaling sa Kanya upang magkaroon po tayo ng kalakasan para lumaban sa tukso. Dahil ang mundo po, punong-puno po yan ng mga challenges, punong-puno po yan ng mga struggles, at yung tukso po ay hindi po nawawala. Yan. So we need to rely to our God. At sa Filipos chapter 4 verse 19, at tustusan, nakasulat po dito na at sinasabi at tustusan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kadakilaan kay Kristo Jesus. Yan. At sa Mateo 6 chapter 6 verse 10, mapasa amin ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng nasa langit. Yan. So yan po yung apat na R na importante po. Madaling-madali lang po siyang tandaan. Ano po ito ulit? Ano po yung unang R po natin? Yung unang R natin is to reconnect through prayers. Pangalawa po is to recognize. We have to recognize God through our prayers. Yung pangatlo po is we have to realize. Kailangan malaman natin kung ano yung ating mga pagkakamali. At the same time, bago tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay magpatawad sa iba. At yung pang-apat po is to rely. We always have to rely to our God. At yung huling letter po, yung panglima is letter J, hindi na po siya letter R. Ano ba itong pinaka-importante? Pastor, ito po yung pinaka-importanting letra. Ang letter J. Na, ang letter J means Jesus. Tandaan po natin, lahat ng ating panalangin ay dumaraan po sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Idinadaan po natin ito sa ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo pwedeng dumirekta sa ating Diyos Ama, kundi ang daan patungo sa ating Ama ay tanging kay Jesus Christ lang po. So kaya nga po nakasulat sa Juan verses 14, chapter 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Ako ang buhay. Walang sino man ang dumarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang pinaka-importanting letter sa umagang ito ay letter J, which is Jesus, which is the way, at siya ang susi, at siya ang magdaraan sa atin or magdudugtong or magdidikit or maglalapit sa Ama. Yan. Maraming pong salamat.
At hayaan niyo pong tapusin ko na po ang aking devotional message para sa araw na 'to. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa huli gusto ko po kayong hikayatin na huwag nating ipagwalang-bahala po yung ating buhay, pananalangin. Napakaimportante po ng ating prayer life. Alam ko na sa gitna po na abala tayo and stress po tayo sa mga napakaraming pagsubok na pinagdaraanan natin sa araw-araw. Minsan po nakakalimot po tayo na huminto at kausapin ang Diyos. Pero tandaan po natin na ang bawat sandali na inilalaan natin sa Kanya, kahit saglit lang ito, 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, ito po ay nagdudulot ng kapayapaan. Ito po ay nagbibigay ng kalakasan. At ito po ay nagbibigay ng gabay sa ating buhay. So huwag po tayong matakot lumapit sa Kanya. Magbahagi tayo ng ating mga pangarap, ng mga alalahanin, kahit yung mga problema. Let's all bring it to our God. Let us all bring it to our Jesus. Sa ating patuloy na paglago sa pananalangin, tandaan po natin na hindi po tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kasama mo ang Banal na Espiritu Santo na siyang laging naroon para gabayan ka. At si Jesus, ang ating tulay, patungo naman sa Ama. Kaya kahit na anong pinagdadaanan natin o mga challenges na nasa harapan natin, kapag tayo ay nanalangin, tayo ay lumapit sa Diyos ng may pagmamahal at tapat, wala pong imposible sa ating Panginoon. At Kanyang tutugon, Siya ay tutugon sa ating mga pananalangin. Siya ay magsasalita. God will reveal His words to us and He will reveal His answers to us. Basta tama po ang ating pananalangin at higit po sa lahat, taos puso po. Yan. Maraming pong salamat. Sana marami po kayo natutunan sa umagang ito. Hayaan yung ipag-pray ko kayo ng saglit bago po tayo magwakas. Ama naming Diyos, salamat po sa bawat pagkakataon na makausap ka at dalhin sa iyo ang aming puso at isipan sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po yung isang paraan na gusto naming kumonekta sa inyo. We want to get connected with you, dear Father. Tulungan mo po kami na maging tapat, maging masigasig sa aming buhay pananalangin. Gabayan mo po kami at higit sa lahat, ibigay niyo po yung guidance ng Holy Spirit sa bawat isa sa amin. At turuan mo kami na magtiwala lamang sa inyo. And through prayers, let us trust you, O Lord. Turuan niyo po kami na magtiwala sa inyo sa lahat ng bagay, O Lord. Kahit na anumang meron kami at sa lahat ng aspeto ng aming buhay, magtiwala kami sa inyo. Nawa po ay ang aming pananalangin ay maging daan ng aming paglago at paglapit sa inyo. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, aming idinadaan ang aming pananalangin, ang mensaheng ito at katagumpayan ng gawain ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po. Maraming po salamat sa lahat ng mga nakinig. Praise the Lord at God bless po sa lahat.